napag-usapan natin si Robin Padilla, mga kababayan. Isingit ko na to. May sinasabi si Robin Padilla, mga bossing. Nung una, hindi ko din humaintindihan, no, yung kanyang sinasabi. Siguro dala din ho ng madaming problema na doon sa dahig, no? Madaming iniisip sa dahig. Hindi ko alam kung ano iniisip. Pero ang alam ko po, wala siya maitutulong doon sa dahig, kundi ang buhatin o hawakan yung bag ni Inday Sara Duterte. Dati daw ho, mga kababayan, napakaraming kakilala ni Digong. Yan. Ang naging kaibigan niya, napakaraming kakilala ni Digong ang naging kaibigan niya noong 2016. Napakadaming kakilala ni Digong ang naging kaibigan niya. O siguro, kakilala ko to. O tapos naging presidente ang dating Pangulong Duterte, naging kaibigan na. O yun, gano'n, di ba? Meron tayo mga kababayan eh. No, meron tayo. Kakilala ko yan, pero hindi ko kaibigan yan. Siguro yun yung ibig sabihin ni Robin. Kakilala ko yan. Oo, nakakalaro ko yan. Pero hindi kami close. Hindi kami magkaibigan talaga. No, yun yung ibig sabihin yan. Napakaraming kakilala ni Digong ang naging kaibigan niya noong 2016, nung nanalo sa pagka-presidente. Ngayon, 2025 na, napakaraming kaibigan ni Digong ang mga naging kakilala na lang. No. Yung kumbaga, kakilala ko yan, pero hindi ko yan kaibigan. Bakit ba ganon, Binoy? Kasi nga, napakarami din niyang kaibigan at napakarami din niyang supporter, Binoy, yung nadismaya sa kanila. Yung nadismaya sa dating Pangulong Duterte. Biruin mo ba naman ako, kagaya ko, dati sinusuportahan ko yan. Makarinig ako ng salita kay dating Pangulong Duterte. Adik si Marcos. Kinabahan ako noon. Dahil sabi ko, sinusuportahan ko tong tao na to. Sinabi, adik yung isang sinusuportahan ko din. Ngayon, napaisip ako kung sakaling may ipakita ang dating Pangulong Duterte na nagdodroga ang ating Pangulo pangkasalukuyan, no? Yung ngayon, habang siya ay presidente, magbabaklas ako ng suporta kay Pangulong Marcos. Ganoon ang naisip ko. So sa kakaantay, walang naipakita. No? Wala hong naipakita, mga bossing. Nadismaya ako. Di ba? Tapos sinabayan pa ng PIDEA. Wala pong katotohanan yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na nasa listahan namin si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, naku po, laglag talaga si Duterte. No? Ngayon, may mga sumunod. Di ba? May mga sumunod silang mga banat. Wala ding mga naipakita. Wala ding mga naipakitang mga ebidensya at kung ano-ano pa. Doon na natuluyang nadismaya. Kaya yung dati na 2016, maraming mga naging kaibigan yan eh. Ganito, ganyan, presidente siya eh. No? Humahanga sa kanya eh dahil nga laban kontra droga, etc. eh. Pero nung nalaman na yung tokhang merong reward system, nung nalaman na uhaw pa din pala at gutom pa din pala sa kapangyarihan ng dating Pangulo, kaya pilit pinapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos, madaming nadismaya. Hindi ko kaibigan yan. Ayoko sa kaibigan na gahaman. Ayoko sa kaibigan na pro-China. Di ba? Buyos like, Ramil Ballesteros, wag. Ayoko diyan sa taong sumusuporta sa China, no? Na kanila daw yung West Philippine Sea. Madaming nadismaya, Binoy, yun at kailangan tanggapin nyo. At hindi ibig sabihin yan, wala po, iniwan siya kasi hindi na siya presidente. Hindi yun. Ang katotohanan ho, madaming nadismaya sa dating Pangulo at sa mga Duterte doon sa kanilang mga pinagsasabi. Kaya po ngayon, ubos ang supporter nila. Di ba, Ma'am Aba, sabi ni Ma'am Aba, ganun talaga, Binoy. Friends come and go, pero dapat mag-let go, especially if may dapat i-correct or i-serve. Correct, no? Na justice. Para in the end, friends, at may peace ang lahat. Okay nga yung pagkakapunta ng dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Kung sakali na siya ay guilty at talagang
mali yung kanyang mga ginawa, at least napagdudusahan niya yung mga kamalian niya. Kung sakali man na umakyat, pwede niyang sabihin, San Pedro, namura din ba si San Pedro? Yung dating Pangulong Duterte? O si ano lang, yung may kapal lang, no? At si Pope lang. San Pedro, yung sinasabi mong ano, kamalian ko, napagdusahan ko na yan sa mundong ibabaw pa lang. Okay, sige, pasok ka. Di ba? Malilinis yung kanyang konsensya pag angat niya doon. Kung aangat. Kaso baka sabihin ni San Pedro, op, sino yung papanik? Si Rodrigo Duterte. No? Mapapagalitan ako ng boss niyan pagka pinapanik dito yan. Bakit? Sabi ni boss, minura daw siya niyan eh. No? pati yung Pope diyan pati yung Pope diyan sa mundong ibabaw, namura niyan eh. Huwag niyo nang anuhin yan, ako malilintikan kay boss. Di ba? Maano ko diyan. Mapapagalitan ako ni boss diyan pag pinapanik niyo dito yan. Pero at least, kung nandiyan, sineserve niya, nakakulong siya, pinagdudusahan, baka mabawasan ng konti. Makakabuti sa kanya yun. Sabi ni Ian James Sotelo, lahat naman idol binalahura niyan. Sabi ni Digong, sabi ni Romeo Puente, sabi ni Digong, isa pa itong si San Pedro, nagdala pa daw ng manok. Yun yung hinaalala ko dyan. Yun yung naaalala ko dyan. Balikan natin si Binoy. Binoy! Kaya naubusan ng supporter, kaya wala nang sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. No? 32 na lang. Ba't 32 na lang? Paulit-ulit ang dating Pangulo. Mag-rally tayo, mag-isog tayo. Isog ka ba? Tapos 32 ang makikita doon sa EDSA. 17 vlogger. Di ba? 17 vlogger, 15 yung supporter. 32 na lang. Kasi nga, madaming nadismaya sa dating Pangulong Duterte. Nag-umpisa, naku, ang galing ni Digong. Naku, presidente si Digong. Okay, suportahan natin. Kaibiganin natin dahil napakagaling na tao, lalaban sa kontra-droga. Pero nung nalaman na ang lahat, dati kaibigan ko yan, pero nung nakita ko na mali yung mga ginagawa, hindi na ako sumusuporta dyan. Ganon yun, Robin, no? Kaya siguro naman, total naman, kayong dalawa ni Inday Sara Duterte, public servant, no? Isang vice-presidente at isang senador, baka pwede na kayong bumalik dito sa Pilipinas at gampanan na ninyo ang trabaho ninyo. Sumasahod kayo. Tapos nandiyan lang kayo, lakwa-lakwatsa lang kayo dyan. Di ba? Alam naman natin si Binoy, ano lang yan sagigilid lang yan habang nasa dahig ho pakiskis lang po doon sa ibang mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Kapag ka nga po Inglesan sa loob ng Senado, hahanap pa po ng aklat siya, hahanap pa po, babasa ng napakahaba. Babasahin yung napakahaba, ganito, ganyan, ganyan. Ang ending, sasabihin ni Pimentel, mahaba man po yung inyong binasa, sir. Pero po, malayo po sa pinag-uusapan natin yan. Wala, natawa na lang. Diyan pa kaya sa dahig? Diyan pa kaya sa Netherlands? Kaya, ang tanging makikita ho natin, mga kababayan, kay Binoy, nabangga po yung aming sinasakyan. Di ko sure kung talagang nabangga or paawa lang din. Makita natin, hawak yung bag ni Inday Sara Duterte. Sir, yung tax namin, no? Ibinabayad sa inyo. Baka pwedeng trabahuhin natin. Diba? Baka pwedeng sulitin nyo naman po yung ibinabawas o kinakaltas sa bawat bumibiling mamamayang Pilipino na may tax, sa bawat mga nagtatrabaho na Pilipino na may tax.
na napupunta sa pondo ng bayan at yung pondo ng bayan ipampapasweldo sa inyo. Baka naman pwedeng masulit namin sa pamamagitan ng pagtrabaho ninyo. Alang ya. Nasa Pilipinas na nga. Tapos makikita pa natin nasa Pilipinas, nasa loob ng Congress, comedy show naman din ang ginagawa. Wala din ho. Di ba? Yung dating senador, si Pacquiao, na ngayon ho tumatakbo, mga kababayan. Tingin ko mas mahusay kay Binoy yun eh. Dahil yun talagang pumapalag sa Senado at meron tayong mga panahon na nasasabi natin, tingnan mo tong si Pacquiao, isang boksingero, pero palag sa Senado. Pero naiintindihan niya yung yung pinag-uusapan sa Senado. O di ho ba, mga kababayan? At wag ka, siyempre tayong mamamayang Pilipino, ang utak natin na-focus na lang po, nahinto na lang po, si Pacquiao boksingero. Pero si Pacquiao ho, mga kababayan, natapos niya po yung pag-aaral tungkol sa politika. Kaya hindi din po basta-basta si Senator Manny Pacquiao. Sabi ko nga hanggang Senado okay ako kay Pacquiao. Wag lang tatakbong vice-presidente or wag tatakbo ng presidente dahil hindi ko siya talaga iboboto. Wala si Binoy. Talagang pang lang talagang pang mukbangan lang Sabi ni Michael Corpus, Pinay pa. Pamukbang ni Robin sa sesyon. Panay ganun lang magbabasa ng napakahaba sa libro. Hindi naman daw yun yung pinag-uusapan. Malayo din. Sayang lang. Sabi ni Ronald Valencia, dati idol ko sa Robin kasi makajos kahit babaero. Pero ngayon, di na kasi kinuha nila si Kibuloy. Anyway, mga boss chief mo, sir. Yan po muna ang ating mga pag-uusapan sa gabing ito. Mga kababayan, bukas alas 9 o alas 10 ng umaga, naka-live po tayo, mga boss chief mo, sir. Isa pong live natin sa umaga, alas 9 o alas 10. Sa gabi naman po, bandang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, mga boss chief mo, sir. Araw-araw po yan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat and shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.